Tanay aking tatalikdan upang si Kristo'y makamtan bilang tanging makinabang. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo ay pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabaha-bahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimbayan online at sa lahat na nasa abroad. Sama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. Sa unang pakikinig, tila nakakatakot na pahayag ito mula kay Jesus. Naparito ako upang magdala ng apoy. Tapos, dinagdagan pa niya. Ang sabi niya, akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Hindi. Kundi pagkakabaha-bahagi. Sa unang pakikinig, parang nakakagulo sa isip yung mga salitang iyon na mula kay Jesus na akala ng lahat, mabuti siya. Bakit apoy ang dala niya? Akala ng lahat, tagapagligtas siya. Pero bakit pagkakabaha-bahagi ang dulot niya? Maganda po, unawain muna natin ang nangyayari noong panahong iyon na sinabi ni Jesus, huwag muna tayong mag-react. No? Hindi pa natin alam ang pinanggagalingan ni Jesus. Kaya nga, sa simula, lagi ng ebanghelyo, noong panahong iyon. Napansin niyo ba yon? Diba? Tuwing makakarinig tayo ng ebanghelyo, laging sinasabi, noong panahong iyon. Kasi, nangyari ang mga bagay na yon, kailan? Noong panahong iyon. Kaya lahat
ng mangyayari, lahat ng nangyayari, uunawain natin noong panahong iyon. No? Alam mo naman tayo, di ba? No, minsan makareact lang eh. No? Pag nakarinig ng isang pahayag, hindi mo napakinggan. Ano ba nangyari nung panahon na yon? Hello. Tama, di ba? Intayin mo muna, ano ba nangyari? Kung wala ka dun sa pinangyarihan, unawain mo. Dalhin mong sarili mo sa panahon noong nangyari iyon. Unawain natin. Una, nung panahon na yon, nagsisimula na ang mga tao na maniwala at sumunod kay Jesus. Sino ba namang hindi maniniwala kay Jesus? Gumagawa ng milagro, nakakapagpagaling ng mga may sakit, nangangaral at maganda yung pangaral. No? Sino ba namang hindi susunod? No? Dati naman, ang paniniwala ng mga tao, isa lang. Meron silang sinasampalataya ng relihiyon. Pero, nang dumating si Jesus, ayan, unti-unti nang nahahati ang paniniwala. Yung iba, lumilipat na kay Jesus. Kaya nagtatalo-talo ang mga tao at pamilya. Mantakin mo, si Pedro, iniwan niya yung pamilya niya para kay Jesus. O ba, siyempre siguro yung nanay at tatay niya o yung mga kamag-anak niya maguguluhan. Bakit ka sumusunod dyan? Itong pinaniniwalaan natin. Diba? Hindi gusto ni Jesus ang sila'y mag-away-away. Hindi, kundi ang pagkakahati-hati na nangyayari ay para maihatid ang tao sa katotohanan. Katotohanan. Hindi ba ganito? Nahati ang mga tao, lalo na kapag pinag-uusapan ang katotohanan. Yung ayaw magsabi ng totoo, syempre, kakalabanin ng nagsasabi ng totoo. Di ba? Ganyan, di ba? Sabi nung isa, kwento mo yan ikaw ang bida. Ikaw ang magaling. Di ba ganon? Naghahati-hati na kapag katotohanan na ang pinag-usapan. Yung mga ayaw magsabi ng totoo, syempre, tatapatan ng mga nagsasabi ng totoo. At kaya magulo kasi ginigiit ng kasinungalingan. Ito yung totoo. Alam mo naman ng mga sinungaling, no? Talaga, no? At kung sino pa minsan ang sinungaling, siyang maingay. Alam ng mali, talagang pakakatigasan pa. At syempre, nagkakaroon ng pagtatalaban. Kaya pansinin ninyo, yung kasinungalingan, madalas siya pa ang maingay. At lagi nakikipaglaban. Siya pang matapang. Siya na yung mali. Siya pa yung masigasig. Ito yung sinasabi ni Jesus. Nahatid niya, pagkakahati-hati, dala ng katotohanan. Pangalawa, ang apoy. Sa unang pakakarinig, parang nakakatakot. Apoy? Dahil para sa iba, ang larawan ng apoy ay impyerno. Ganyan ba? Di ba? Larawan natin ng apoy, impyerno. Pero ang apoy, para din sa iba, kamatayan. Pero sa Biblia, ang apoy ay paghuhukom at paglilinis ang sinisimbolo. Katulad na lang ng paggamit natin sa apoy bilang panlinis. Di ba? Kapag kakain tayo sa dahon ng saging, anong ginagawa ninyo? Inaano sa apoy, no? 'Di ba? Ginaganon nyo, 'di ba? Bakit nga ba? Para sinasabi disinfect, Father. No, tama ba 'yon? Ganun ba 'yon? No, ba't ginaganon yung dahon ng saging, 'di ba? Hatid ni Jesus, malinis ang tao sa kasalanan. Yung ginto para maging puro, pinapa sa apoy. Para maging puro, maging dalisay, walang bahid, walang halo. At ito
yung tunay na hatid ni Jesus. Gusto niya tayo'y maging malinis. Kaya kung dadalhin natin sa pahayag na ito ni Jesus sa ating buhay, hindi nakakatakot yung sinasabi niya. Dahil ang nais ni Jesus, una, dalhin at ipaglaban ang tao sa katotohanan. Para tayo'y mamuhay sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Kaya tingnan mo, yung mga taong nagtatalo-talo, yung mga taong nag-aaway-away dahil sa katotohanan, pag wala ang Diyos, walang maaayos. Kaya nga dapat bago makipagtalo, magdasal ka muna. Dalhin mo ang Diyos. Kumalma ka muna para maunawaan mong lahat, para maliwanagan ka sa lahat. Pero hindi. Anong nangyayari? Away agad. Kaya Kuya Buddy, pag may mga away dyan sa barangay, bago mo pag-ayusin, magdasal kayo. Kasi wala kayong maayos pag walang Diyos. Diyan sa dalawang taong nagtatalo na yan, pag wala dyan ang Diyos, talaga, alam mo naman yung mga sinungaling, yan pa yung magagaling. Yan pa yung matatapang. Kaya, dalhin ng Diyos sa anumang lugar, anumang sitwasyon na hindi maayos. Pangalawa, ang linisin tayo sa kasalanan na nagpapadumi sa ating katauhan. Iyan ang hatid ni Jesus. Kaya kung dadalhin natin si Jesus sa lahat ng aspeto ng ating buhay, buhay pamilya, buhay mag-asawa, buhay pag-aaral, buhay trabaho, at buhay sa politika, buhay ng gobyerno, ang tunay na nais ni Jesus ay kaayusan sa pamamagitan ng paglaban sa katotohanan at kalinisan bilang ating kaligtasan. Amen?